Sir, magpa-open cam ka nga. Okay, eto na tayo. Ayan, naka-open cam ako ha. Akala nyo dyan kayo lang may camera ha. Face reveal daw sila. Ha? Mamaya attendance no? Para masaya. Yung hindi magpe-face reveal, yun ang una nating schedule ng presentation. Patay ka, vlog. Okay. Bakit? Ano na naman? So, nasaan na tayo? Nasa Drive C. Galing ako ng DOSBox. Ha? So, from DOSBox, pumunta ako ng Drive C. Nag-mount ako sa DOSBox, pumunta ako sa aking drive, which is Drive C. So, from Drive C, i-call ko yung program, that is DBase. Okay? Bakit tayo mag-type? Ayun, DBase. Nakikita nyo ba ako? Hello, mic test. Oh, Sakto lang, sir. sakto lang. Yung screen. Yung camera ko sa ano, kita nyo, ayan o, nandun ako, maliit o, ayun o, ayun o. Hello. Okay, so, anong screen to? Assist window, no? Hindi natin kailangan yan. Dapat nandito tayo sa command prompt. Command line. So, that's the command prompt. Mag-clear muna ako ng screen miski wala akong i-clear. Okay? Ilang program meron tayo? Basically, meron tayong dalawang program. Pwede natin i-directory yan, no? Using dir *prg. PRG. Yun yung extension ng program file natin. Dalawa na ba? Isa pa lang pala, sorry, no? So, npro.prg. Ilan ang database natin? Current. So, pwede ako mag-implement ng dir command without any extension. Pag in-enter ko yan, makikita nyo yung dalawang database. Grades at saka yung profile. No? Ang ginagalaw pa lang natin is yung profile. So, ilan ang records ng profile? Meron tayong 17 records. Paano natin i-select yung profile? Paano natin i-activate? Use. Use, no? Use plus yung database file. Anong database file? Npro. Anong tempro? Npro, sir. Npro. Yung database file tayo. Grades. Profile. Profile. Profile pa lang tayo. Use profile. Yan, no? So, tignan natin yung laman by implementing browse instruction. Ayun. Ito yung laman ng database natin. Merong ibang blanco. Merong ibang pare-parehong student number. Ayan, no? So, madumi pa yung laman ng database natin halo-halo. So, meron tayong isang program na ginawa, which is the data entry program. Ang pangalan nun, npro. So, kung iraran natin tong program na to, anong command? Modicom. Para i-run yung program? Ay. Modistro, sir. Para i-run? Do and pro. Ay, do. Do npro. Ayan, ha? Do Npro. Do npro. Pag in-execute natin yung do npro, yung npro is the name of the program. Yun yung file name niya. Yung do, yun yung command. Okay? Segis. Questione. Uy, yung segis. Wala, napindot lang, no? So, pag in-enter ko to, i-execute niya yung, data entry for new student program. So, nalinis na natin yung issuance ng student number. Naging na yan? Naging automated. No? Kaya ang hinihingi na lang is course. Let's say, maglagay tayo ng course ACT. Sino bang example natin dyan? Si Murphy. Imperial. Si Murphy nakita ko eh. Tsaka ka na Imperial. Murphy Edward. Middle initial niya P, no? Taga Pasay daw siya. Contact number niya 0917-931-3788. Okay? Email niya None. Birthday niya, kunyari, let's say 11/10. 2000. Yun. Ilang taon na siya supposed to be? Hello, mic test? Where are you people? Magto 22, sir. 22. 22.
Pero magka-23. Magta-23 pero 22 siya, no? So, gawin nating 10. Enter. Gender niya is a male. So, enter. So, ang kanyang student number is ACT dash 2023-18. Na-generate na natin yan. No? Na-discuss na natin yan kung paano na-generate yan. Ang question dito is yung entry natin ng birthday at saka nung age. Tama? Anong problem dyan? Mali, sir. Mali. Dapat Mali, sir. Mali, no? Dapat yung Dapat edad 22. eksakto. Oo, in-accept niya yung age na 10. Tama? Kasi number. Kasi entry. Kasi entry yung 10 eh. So, in-accept niya yung 10. Although, yung birthday niya is 2000, which is wrong. Tama yung program nagra-run, no? Pero, logically, hindi niya dapat yung 10 na entry is not acceptable kung ang year date mo is year 2000. Tama? Yes. Nugget. So, anong magandang gawin dyan? Luis. Luis. Anong magandang gawin dyan para makorek natin yung error na yan? Wala na, tulog na si Luis. Jewel. Jewel. Tulog na rin. Kagigising lang, tulog na naman. Si Eric. Hello. Hello, Mike Tess. Sir. Oh. So, ano yan? Ano magandang gawin dyan sa problem na yan? Sa logical error na yan? Sino pa ba nasa harapan ko? Chongko. Ala. Murphy. Murphy. Ala rin, no? Any idea, Lara? Automation, sir. Automation. Okay, so ibig sabihin, ano yan? Paglagay mo nung birthday, automatic lalabas yung age. Tama? Parang ganun, sir. Parang ganon, Opo. para safe tayo. Pabayaan natin computerin ng computer kung ilang taon na siya. Na? Me right? Me wrong? Yes, sir. Yes, ang question pa, Tama paano po. natin i-implement yan? Okay, so mag-no tayo rito. Mag-no ako dyan, no. And then, bubuksan ko yung source code. Ang command is modi. Modi what? Modicom. Plus yung pangalan ng PRG, which is npro. Good morning, Miss Digay. Where have you been? So, eto na. Kung automated ang ating age, therefore, hindi natin siya pwedeng i-get. Tama. So, tanggalin natin siya sa get. No? Minark ko lang as comment yung line na yan. Ito yung line kung saan nag entry tayo ng age. So, tatanggalin natin siya sa get. So, anong gagawin natin? Kukompute natin, no? Dito sa baba. Dito tayo gagawa ng computation sa area na ito. Kukompute natin yung value ng age based doon sa birthday. Okay? Save ko muna to. So, kung ang birthday ni Murphy is November 10 yan, di ba? 20 year 2000. So, paano mo kukomputin yung date? So, gagawa muna ako ng variable, ha? So, ito is another declaration ng variable using store. Store, sabihin natin, store x. Dito muna tayo sa dot prompt, no, para matest natin kung gagana. And then, tsaka natin ipapasok sa program. So, let's say, store x, store ctod, no? Yung ctod is character to date. So, from character, gagawin yung date. So, store ctod. I-define natin yung character. Pag magdi-define ka ng character date, ang syntax niyan is yung meron kang parenthesis, open function, para dun sa function ctod.
Tapos, ano tawag yan sa anong yan? Apostrophe. Tama. Tapos yung date. Anong date yan? November slash 10 slash 2000. And then close parenthesis. Ay, close mo, apostrophe. And then close mo yung function. And then enter. Ay, enter. So, mali. Bakit? Kasi hindi ko nilagay kung saang variable ko ilalagay. Kasi ang structure ng ctod function is store, ctod, character in date format. Saan mo dadalhin? To. Anong variable? Sabihin natin x. So, tong syntax na to, nag-declare ako ng variable x. Ang laman niya ay character 10 slash 11, character 11 slash 10 slash 2000. Pero because of the ctod function, i-convert niya yung 10, 11, 2000 into date, no? Kaya ang tawag dito sa ctod, character to date. So, pag in-enter ko yan, may laman na yung x ko. Ano laman ng x ko? Hello, Mike Tess. Hello. Yung Yung date, birthday, sir. sir. Anong laman ng x ko? Yung 11 dash. Yung Yung birthday. sa 11-10-2000. That is November 11, year 2000. So, pag display natin yung laman ng X, ang makikita nyo dyan is 11-10-2000 in date format. So, yung variable mo is, ano na siya? Anong character type niyan? Anong variable type niyan? Date variable na yan. Okay? Tama. So, anong date ngayon? Display natin anong date ngayon. 9/22/2023. Okay. So, paano mo ngayon kukomputin yung kung ilang taon na si 10/11/2000 based sa date ngayon? Subtract. So, ima-minus mo yung X sa date. yung year, tama? Hindi ka pwedeng mag-subtract ng date direct. Yun ang problema ID base. Direct subtraction. So, try natin, ha? Natakon, So, sir. let's say, isa-subtract ko yung date today, tama, minus yung laman ng X, which is yung 11/10/2000. So, minus X. So, anong result niyan? Ano yan? 23. Anong Baka, sir, result? mag-23. Anong Error. result? Pero, Anong error? 83. 8351. 8351. Ano yan? 8,351. Ano yun? Year, day? Time? Ano yung 8,351? Day ba yan? Parang day yan, sir, day. So, day ba yan yung 8,351? O, so, Parang, sir. try nga natin kung day yan. So, para malaman nyo kung day yan, kailangan yung mag-calculator. May calculator ba kayo dyan? Yung gagawin nyo, yung 8,000, testing natin, ha? Ilan? 8,351, no? I-divide ko yan Divide. sa ilang day per year? 365? 360. 365. Tama, no? 365, no? Yes po. So, pag in-enter ko yan, ang result niyan is 22.8. 22.80. 22.879452054. 79452. Which is not Tapos, exact. ita-times, mamultiply. Tama. Oo. Yes, So, sir. ilang taon siya dapat ngayon? Mamultiply. Dapat, sir, 22. Dapat 22. Eh, sobra na to eh. Yes, sir. 22.8976 ek. 20. No? Kasi, sir, magto-23 na siya, sir, eh. Hmm? Kasi, di ba, Hindi. by Basically, November. Oh, by Exact November pa 22 By yon. na. November. By November pa yon. Pag tinanong ka ba, ilang taon ka na? 22.5. May ganun bang years old? Hindi, exact dapat, di ba? Me right? Me wrong? Right. Me right, no?
Yeah. Me right, okay. So, paano ngayon yan? Siguro, ay sir, pwede mo siya i-ano sa ano? Pwede ba nating i-direct sa didirect ko? Lalagay ko sa sa variable age. Sabihin natin, kung ito gumana ng direct, much better. Age will be equal to, no? Nagawin natin, age will be equal to 22. yung date ngayon. Tama? Date function. Nakikita niyo yung screen, yung tinatype ko? Yes, sir. Yes po. So, Yes, yung, sir. yung, Nakikita yung ko. date ngayon, minus yung birthday niya, which is yung X. No? So, pag in-enter Yes. ko yan, at tinignan natin kung anong laman ng age, question mark age, 10. Bakit Bakit? naging 10? Ayun yung in-input mo, sir, Kasi yun kanina. sir yung in-input mo dun eh. Saan? Ayan Doon yun. sir sa ano Age mo. will be equal to date minus X. Bakit naging 10? So, hindi pwedeng direct. Tama? Tama ba? Yes, tama. Hindi pwedeng direct. So, paano nga gagawin natin? So, ang gagawin natin, kukunin lang natin yung year ng date. Paano kukunin yung year ng date? May idea kayo? Year ng date. Oh, yung year ng date. Year, tas date. Year. Isa-subtract na naman sir. So, year. Year, Year tas date. Year logang date. date. Diba, ginamit na natin ito dun sa sa student number, no? So, year Yes date, po. ibig sabihin, kukunin ko lang yung year nung date. Anong value ng year ng date? Hello, Mike. Yung ano sir, 2023. 2023, no? Yun yung value Yes ng po. year date. Kasi yung date today is 2023. Minus year 2000. X. Anong value ng year X? Which is 2000. 2,000. So, pag 2,000. in-enter ko yan, ang result niyan is, kung titignan natin yung age, 23? ang result niyan is, ano? Anong result? Bakit 10 Bakit pa 10? rin. sir? Tignan nga natin, baka maling date natin, ha? Anong laman ng X? 2,000. Na? Ayan laman ng X, 2,000. Ano yung date ngayon? 2023. Ano yung laman ng year date? Yung year date today? Ano laman yan? Kulang ako ng isang parenthesis, no? Kulang na isang parenthesis. Clear tayo. So, ano laman ng year? Question mark, tapos year, tapos date today, date, open, close function. Ba't wala? Ay, sorry. Year, tapos, maling syntax. Yan. Year, date. 2023. Tama. So, dapat, pag nag-minus tayo ng year, date, minus year X, no? Ang result niyan 23, tama. Tama ba? Yes po. I-compute nga, which is 23, tama. Pero hindi yan ang birthday ni Murphy, kunyari. Hindi yan Yes. ang age ni Murphy. Ilang taon na dapat to? 22 pa lang sir. 22 pa lang kasi wala pang November. Yes. Tama. So, paano yan? Hindi mo pwedeng gamitin ire. Kasi Sir, pwede, pag ginamit mo yan, sobra ka. sir, Lalo pwede na, yes. i-ano mo siya by month? So, dapat malaman din muna natin yung month. Yes. No? So, paano Opo, ngayon sir. kukunin yung month ng date? May function Kaya yan. M-O-N-T-H, month, function, date. Date. Open, close, close. Pag in-enter ko yan, ang ibibigay sa inyo is yung month nung date. Bakit 9 yan? Kasi ngayon, date to day.
Month ngayon is September. Tama? Yes. Which is the Tapos ninth month. yes. Yes, tama yon. So, meaning, pwede ka rin kunin yung month ng X. Which is November. M-O-N-T-H with M, ganyan. Anong result niyan? Yes. 11. 11. November. November. So, ibig sabihin, kung yung date today is less Magsasubtract na naman. than, kung yung date, yung month today is less than doon sa month ng birthday, yung age mo will be, yung age mo, kasi ito yung age natin no? Will be -1. Tama? Hello, mic test. -1, sir? Oo, kasi wala pa siyang, kasi ang value nitong year age, yung year date minus year X is 23. Tama? Yes Supposed to po. be 22 yan. So, Mm. paano mo gagawing 22 yan? Gagawin mong 22 yan kapag yung month nung date ngayon, today, is less than doon sa month nung kanyang birthday. Tama? Okay, sir. Naintindihan Gets ko na. nyo? Yes po. Yung iba dyan, nawala na si Ablog. Tinulugan na talaga tayo. Murphy, gets mo? Ano ba? Yes, sir. Gets. Ayun, na-gets, no? So, dapat, i-check natin ngayon kung yung bang month is less than doon sa year. Tama. Kung less than yung month doon sa current month, kung less than yung month nung today's date kesa doon sa month nung birthday, meaning magma-1 ka doon sa computation ng age. Me right? Yes, sir. Okay, so mag-create muna tayo ng temporary program, no? Para hindi magulo yung, tsaka na lang natin isisingit yan doon sa ating main program. So, create muna ako ng temporary program. Clear, clear, clear. Paano ako mag-create ng program? Hello? Anong command? Modicom. Modicom. Sino Name yan? ng program po. And, Dairo, ay, no? Modicom. Sabihin Name natin, ng program. date. Sabihin natin tong date program. O kaya B-day program. B-day program. Gagawa lang ako ng sample, no? B-day. Ganyan na lang. Ayun. So, set talk off. Set echo off. Set stat off. Set set status bar off. Stat off. So, clear screen. Clear. Tapos, at 1, at 5, let's say, how old are you? What is your birthday? What is your, tanong daw siya, no? What is your birthday? So, ganun. So, pwede na ako mag-get dyan. Mag-get ako ng, let's say, B-day. B-day. At pwede na ako mag-read. Anong kulang yan? Anong kulang dito sa line na to? What's wrong with this line? People of the CUP. Ablog. Polero. Walang ano sir, V? Wala declaration ng birthday, ng B-day. Tama? Yes sir. Wala. Mag-error yan. Kasi gagamit ako ng variable B-day pero hindi ko dineclare. Dapat i-declare ko yan before ko gamitin. So, maglalagay ako dito ng B-day. Yun. Will be equal to date function. So, naka-date function siya. Okay? Or date format siya. No? So, nag-read ako ngayon.
Pagka-read, meron ng laman yung aking B-day. Ang gagawin ko sa kanya, gusto kong i-display kung ilang taon na siya. So, so paano ko madi-display kung ilang taon na siya? So, sabihin natin, let's say, row 8, column 10, ano sasabihin ko? You are the sunshine? Ano? You are, sabihin natin, your age is, ganyan lang, no? Your age is, at wala tayong say dito. Your age is what? Sabi ko to, at row 10, gusto ko dito ilagay yung value ng age. Anong colon? Wala na sila. Anong colon? 11, no? 11. Nabilang ni Mr. Santos. But 11? Hindi 11, kuya. Kasi yung letter Y mo, itong Y na to, nasa 11. 25 Nasa ata, 10. sir. So, pag binilang mo yan, yung Y mo nasa 10. O, bilangin nyo muna yung your age is plus space. Ilan yon? 3, 4, 5, 6, 7, 23, 8, sir. 9, 10, 11, 12, 13, 14 lahat yon. Plus 10, 24. So, pwede ko siyang dalhin sa 26. 25, 26, whatever you want. No, anong trip mo dyan, Miss Mendoza? Saan ko ilalagay? 26 na lang, sir. 26 na lang daw. O, sige. Isesay ko dyan yung value ng age. So, dito, ginamit ko na yung age. Kasi hindi ka naman dineclare dito. Dito tayo magdi-declare ng age. So, declare tayo dito ng age. Age is a numeric variable. So, paano kayo di-declare yun? Age is equal to 0. 0. Okay. So, ang target natin dito is makompute natin. No? Compute. Lagay ko lang ng remarks para compute. Ano ba to? Compute the age. Mas maganda gumagamit ka ng remarks para pagbabalikan niyo yung program niyo, alam niyo kung para saan yan. So, paano natin kukumputin? So, una, kukunin muna natin yung result ng subtraction ng current year tsaka current year at yung year nung kanyang birthday. Tama? Yun yung ginawa natin kanina, no? So, paano natin gagawin yun? Hello? Mic test. So, ang magiging value ng age will be equal to year function ng date function. Okay? Yung year ng current date minus yung year ng ng value ng biday. Ng value ng biday. Nagets? Hello? Hana? Nuggets. Janet? Tulog na, no? Si Gapur. Miss Gapur, nagets mo? So, dito, kinukuha ko yung result ng subtraction ng year ngayon at nung year kung kailan siya pinanganak. So, tignan niyo yung structure ng aking syntax ng program, no? Ito, kaya isa lang ang parenthesis niya kasi yung biday mo is date format na yan. Dineclare natin sa taas yan. Ayun, no? Tama? Ito naman, kaya ganito to kasi we're using two functions na nakakascade.
Yung isang function is yung date function. Kaya nung ginamit ko yung date, nilagyan ka ng open and close parenthesis. Ibig sabihin nun, yung date function. Nung ginamit ko ng year, nilagyan ka ng open parenthesis at close parenthesis sa dulo. So meaning, kukuha ko ng year sa date function. Kaya meron ng mga parenthesis dyan. Dito naman, kukuha ako ng year sa value ng B-day, variable B-day. Which is, B-day is a date variable. Kaya makikita nyo lang parenthesis dyan, ilan? Isa, no? Isang open at isang close. Okay. So, pwede na nating ipasay ito eh. I-run to eh. So, i-run natin. So, pag ni-run ko to, i-run natin ha. So, isi-save ko muna siya. Control W. Execute natin yung biday. Do biday. Enter. Ay, wrong. Ano to? Wrong error. Pero, sir. But error? Wrong spelling eh. Ayan o. Ano tong set X na to? Dapat to echo off. Diba? Ayan. Set echo off. Okay, so i-run ulit natin. Ayan. What is your birthday? So, Hana, anong birthday mo? Uy. Ay, March dalawa. 19, 2003. So, 03 03 19 19 2003. 2003. So, your age is Uy! 10. Mali. Diba? Mali yung result. Ilang ka dapat? 20 po. 20. Bakit naging 10? So, balikan natin ito, no? Dito tayo nagkaroon ng error. Diyan tayo nagkaroon ng error. Yan. Okay. Bakit tayo nag-error dyan? Anong palagay niyong error dyan? Bakit 10? Hello. Hello, mic test. Balikan natin yung mga commands natin kanina. Control W. Mayroon tayong mga command kanina. Di ba ito? Pag in-enter ko yan, 23. So, tignan yung syntax ko, no? Question mark, year, date, minus year nung X. Ano ba yung X ko? Yung X ko is 11/10/2000. Tama. So, tama ito. Kasi yung X mo naka-year. Question mark, year, open, date, open, close, close. So, balikan natin yung program. Asan na yung command ko? Yung computing the ano. Ito. Age will be equal to year, date function. Ganyan nga muna tayo. Ganiting style ng pagdidebug ng program nyo. Kung ba pag hindi gumagana, puputulin nyo muna. No? Anong result dapat nito? Pag ni-run ko. Do biday. Anong result dapat niyan? Assuming 03 18203. Anong result niyan? Wala, Dapat, sir, bakit dapat 10 pa rin? Dapat ang result niyan is 20. 2003. Kasi kinuha kayo yung year date lang yan. Di ba? Di ba? Palit nga tayong variable name. Baka naman ayaw gumana. X age yan. So, Control W. Do. So, 03 18 2000. Laging 10. Hindi ba ako nabavirus? Pag nag-command ako ng year, date, 2003. Okay? Bakit pag pinasok ko sa program 10? Anong palagay niyo? Bakit 10? 2000. So, mag-set tayo ng century on. Nagamit na ba natin to? Set century on.
Hello? Are you there? People? So, Yes, dapat, sir. ang laman nitong age natin is yung, ay, mali, sorry, X age pala to, no? Ginawa ko palang X age yan sa taas. Ayun, no? So, Control W. So, pag niran natin, at ang nilagay ko is 18/22/000. Invalid date. Teka lang, hindi ko nabura. Walang 18 na month. No? 01/01/2000. O, yun. Tama na. 2003. Okay? Ngayon, let's edit the program. Iduktong na natin yung i-minus natin yung kanyang year ano, B-day. B-day. Okay? Pwede bang capital letter dito tapos doon sa variable hindi? Pwede ba 'yon? Ha? Hindi, sir. Pwede. Okay. Pwede 'yon, pwede. So, ayan na, no? So, Control W. So, maglalagay ako ng birthday, 01/01/2023. Correct? Yes. 2023, November, Yes, sir. January 1 ang birthday niya, year 2000. Ngayon is, 2023. so tama siya. Okay, so correct na. Eh paano kung maglagay ako ng birthday na December 1, year December 1, 2000. O anong edad na siya? 22 pa lang na. 22 pa lang supposed to be. So this is wrong. So anong gagawin natin ngayon? Kailangan precise, no? Kaya nga tinawag na programming eh. Okay. So paano nga gagawin natin dyan? People of the Philippines, what do you think? Ay, parang yung ginawa mo dun sa una. So, kailangan nating ma-check kung yung result, kailangan nating ma-check kung yung year, ito year, kita niyo yung year, ay yung month, nung date ngayon, is less than sa month nung kanyang birthday. Pag less than, ano siya? Minus 1, sir. Lagpas na o hindi pa? Uy. Pag yung month ng year is less than dun sa kanyang month ng birthday, ano yun? Lagpas ng birthday niya o hindi pa? Kunyari, birthday, anong birthday mo, Janet? Tulog na. Anong birthday? Hello. Walang birthday si Janet. Ikaw na lang, sino man ng Lara, anong birthday mo? Huwag mo na sabihin yung year. Sige. December 7, sir. Oh, so, yung December, ano yon? 12. 12/7. 12 yun. 12 na yung December. Anong date ngayon? 9. September 22. Yung 9 is September. So, meaning, kapag yung kanyang month, pag yung month ng birthday niya ay mas mataas doon sa month ng current year, hindi pa siya nagbe-birthday. Tama? Yes, sir. O hindi? Opo, O, tama, sir. tama. So, kailan ka magbe-birthday? Kapag yung month nung birthday mo ay mas mababa doon sa month nung current date. Kunyari ngayon, September 9. Birthday mo, March. So, ano yung month mo? 3. Ano yung month ngayon? 9. So, nag-birthday ka na. Tama. Yes. So, dapat magpa-plus 1 tayo doon. Ay, wala na. Yun na yun. Eksakto na yun. Pero kung Sobra. kung yung month nung birthday mo ay mas mataas doon Ma-minus. sa month, -1, sir. ma-minus ka.
Tama ba? Tama. Yes. So, paano ngayon yan? So, mag-i-implement tayo ng if, no? Hindi lang lagi sa loop ginagamit yung if. So, mag-i-if tayo ngayon. If yung month, M-O-N-T, M-O-N-T-H, that is a function. Yung month ng ano, ng date to day, tama? So, ano yung result ng month ng date to day? 9. No? Is less than yung ng month birthday. M-O-N-T-H ng birthday mo, which is yung B-day. Ano siya? Nag-birthday na o hindi pa? Hindi pa. Hindi pa. Less than yung tanong. So, hindi pa. Tama. No? Kasi, kunyari ngayon, September, which is 9. Birthday mo, December, which is 12. So, yung bang 9, less than sa 12. True or false? Hello? Please talk to me. False. False. So, meaning, hindi pa siya nagbe-birthday. Tama. Yes, sir. So, ang gagawin ko ngayon, yung value ng X age ko, na galing dito sa taas, ito, may value na yan eh, 23 value niyan eh, will be ano, Minus 1. X age minus 1. Tama yon. X age minus 1. Babawasan ko ng isa kasi 23 na agad yan, hindi pa siya 23 kasi wala pang December. So, that is if. So, else, meaning, nag-birthday na siya. Tama? Yes, sir. So, wala na akong gagawin dyan. Tama na yung computation ng X age ko. Kasi nag-birthday na siya eh. So, the else, gagawin ko na lang dyan, i-end if ko na lang yan. So, tandaan nyo, partner lagi yon. If, else, and if. Okay, so let's try to execute the program, no? Kung gumagana, Control W. So, do, pangalan nun? Biday na. Birthday. Do, biday. Hindi pa natin pinapasok sa main program to, ha. Tinetesting pa lang natin yung module, no? Okay, so maglalagay ako. Ang birthday ni Murphy ay, ano birthday mo, Murphy? July 28, sir. Nag-birthday ka na. So, that is 07, 28, kunyari, 2000. So, 23, which is correct. Tama? Yes, sir. Yes. Ulitin natin. Sino may birthday ng December? Kunyari si, si Miss Mendoza, no? O kaya si Mayagna. No? So, kunyari birthday niya is December 28, 2000. Ilang taon siya dapat? 22. 22. Ayun, 22. So, correct. Correct na. So, correct na ba? Kunyari, November. kunyari ang birthday mo this month. This month, no? Kunyari ang birthday ko ay September. Bukas, 23. Nag-birthday ako kahapon. 21. Year 2000. Ilang taon na ako? 23. 23. Correct yon. Na? O, i-run ulit natin. Kunyari, the same month, pero ang birthday ko sa 28 pa. Sino ba may birthday dito ng 28? Happy birthday. Ate Janet. Sino? Oy, sakto ka, Janet. Sinong Janet? Birthday? Ayun, mukhang mabubusog tayo nito. Anong araw yun? Anong araw yun? 28 is... Ay, face online, 28, Thursday. Malas. Pwede bang Monday na lang yan? Okay. So, kung ang birthday niya is sa 28 pa, ilang taon pa lang siya ngayon?
22. 22 supposed to be. So, pag in-enter mo yan, ay, teka, hindi ko nalagay. 2,000. Uy, teka lang, bakit ang magpapindot? So, year 2000, kung 2000 siya, pinanganak ka, 23 pa rin. Mali pa rin to. Bakit? Hindi pa siya nagbe-birthday. Next week pa birthday niya eh. Excited tumanda. Nakuha niya yung logic? Hello? Ala, nanahimik na. Opo. Mali pa rin yan, no? Kasi, dapat yung program natin, dagdagan natin. Kasi ito, tong function na to, no, ang ginagawa niya lang is kino-compute niya yung birthday based doon sa month. Tama ba ako? Yes, sir. Day Hindi niya naman. kinonsider yung Day. yung date, yung mismong araw. Tama? So, paano ngayon natin kukunin yung araw nung date? Magkagawa ng program, sir. So, Para saan? meron tayong function na ginagamit again, day. Year, month, day. Laging ganun yun. Kung gusto natin kunin yung araw nung day to day, ang function lang dyan is day, tapos yung date to day. Anong result niyan? 22. Supposed to be 22. Because today is 22. Tama? So, may laman ba yung X natin? So, yung X natin may laman, no? So, kukunin ko yung day nung X. X is the birthday. So, anong result ko niyan? 10. Tama yun. Kasi ang laman ng X ko is 10. Yung month day yan eh. Month, day, tsaka year eh. So, 10. So, ibig sabihin, pwede natin gamitin yung day function para ma-eksakto natin, no? So, paano natin gagamitin yung day function? So, kapag yung day nung kanyang birthday is greater than or equal doon sa day nung year to day, ano siya, nag-birthday na o hindi pa? Hello? Nag-birthday na, sir. Birthday na. Pero kapag yung day nung birthday niya is less than doon sa day nung date to day, nag-birthday na hindi pa? Hindi. Hindi pa. Hindi pa, sir. Hindi pa. So, pwede natin gamitin yung concept na yon sa program natin. So, ipasok natin. No? So, dito, mag-i-implement ako ng nested if. Or, mag-i-implement ako ng another if. Kung ayaw ko mag-nested, another if. So, una, tatanungin ko muna siya kung yung month nung kanyang birthday is less than sa month kung yung month nung date today is less than sa month ng kanyang birthday, magma-minus ako ng isa. Tama, kasi hindi pa siya nagbe-birthday. So, pwede ba ako dito mag-implement ng isa pa? Another if. So, another if. If yung day nung date to day, okay, is ano to? Less than sa day nung kanyang birthday, anong gagawin ko? +1, sir. Ay, hindi. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? +1 minus 1. Hello, mic test. X age will be equal to ano? Yung day to day ay mas mababa doon sa
sa day ng kanyang birthday. So, ano nangyari? Nag-birthday na siya, hindi pa. Hindi pa po. Hindi pa. Hindi pa. So, anong gagawin ko rito? Hindi mas mababa. Pwede mo mas Nag-birthday bababa. na. Ay, Nag-birthday na. opo. Nag-birthday na. So, anong gagawin ko ngayon dito? Ganyan lang. Plus 1 na. Magpa-plus 1 ka. Okay? Plus 1 ka. Kaso, contradicting yan dito sa taas. Else, i-end if ko to, no? Contradicting yan dito sa taas. Kasi kung ito, kunyari ang birthday niya ay, let's say, September. So, less than ba? Hindi, equal yon. So, hindi siya dadaan dito sa h minus 1. Tama. Pero kung November to, dadaan siya dito sa h minus 1. Kung November ang birthday niya, dadaan siya dito sa h minus 1. No? Kaso dito, kung ang birthday niya November 1, ano mangyayari dito? Mag-h plus 1 ka. Tama? Yes, sir. So, ibig sabihin, kinontra mo yung unang condition mo. No? Tama ba? Hello, pakikausap ako. Salamat. Tama yun, kinontra niya. So, contradicting tong dalawang dalawang condition na to. So, anong gagawin ko dapat? Hello, mic test. Hello, mic test. So, pwede kong ipasok tong if na to sa loob ng else. Yan. O kaya, sa loob mismo ng if. Diyan, medyo complex na to, no? Magdadalawang patong na yun, no? So, una, tatanungin ko muna uunahin kong tanungin yung day. Kung yung day ba ng kanyang birthday ay mas mababa sa day ng kanyang So, unahin natin yung day, no? So, kung yung day pa do day ay less than ano ba maganda unahin? Day o month? So, stick tayo sa month. M-O-N-T-H. Stick tayo sa month. M-O-N-T-H. So, kung yung month ng birthday niya is mas mababa sa month yung month today is mababa sa birthday niya, ano nangyari? Hindi pa siya nagbe-birthday. Tama. Murphy. Hello. Yes, sir. Hindi pa nagbe-birthday. Yes, po. So, magiging XH will be equal to XH minus 1. Okay? Ngayon, sa loob niya, mag-i-implement ako ng another if. Para sa day Kailangan mo nang ma-check yung date. Okay? Kailangan mo nang ma-check yung date. O kailangan mo na nating checkin yung date o yung month. Anong nasa inner? Hello? Hello? Uy, tulungan niyo ako. Isip, paano? Okay. So, ito, walang problema ito kasi naka-base ka sa year. So, una, tanungin mo muna yung year, yung month. Kapag nag-correct ka dyan, ibig sabihin yan, don't care na kung anong date. Tama ba?
Yes, sir. Kasi hindi niya pa na-reach yung ano niya, yung birth month niya eh. So, don't care na anong value ng date. I'm sure hindi pa nagbe-birthday yon. Kaya magma-minus tayo. Okay? Magkakagulo yan pag pareho ng month. So, paano ngayon to? Paano gagawin natin dito? Pwede ba tayong mag-end function? Alam niyo ba yung end? End or function? Hindi, sir. Hmm? Yung end, logical function yan. Pag sinabing end, dapat both condition are true. Para maging true ka. Pag sinabing or, ibig sabihin nun, either one of the condition is true. Para magkaroon ka ng logical true na result. Nagets niya? So, pag naglagay ako ng end dito, let's try to implement the end function. Pag naglagay ako ng end dyan, ibig sabihin yan, check ko yung month tsaka yung day ng month. Tingnan natin kung gagana to. No? Yan. Is, ano to, less than ano? Day ng Day ng, ano? birthday. Ng B-day. Ayan. So, this is our logical expression. Yung unang condition, kapag yung month is less than sa month ng ano, B-day, and yung month ng, yung day ng month is less than sa day ng B-day, hindi pa siya nagbe-birthday. Tama. Yes, sir. So, magiging ano to? False. So, pupunta siya sa else. Tama ba? Hindi pa siya nagbe-birthday. So, pag nag-true to, pupunta siya sa xh is equal to x minus 1. Tama. Yes. Gets. Ngayon, let's say, ang birthday niya ay September. September ano? September. September. So, anong result nitong anong to? Anong result nito? -1. So, ang result nitong month day tsaka month B day, true or false, kung September ang birthday niya. Hello? True or false? Magiging ano yan? Magiging hello? True or false yan? True, sir. True, sir. False yan. Kasi kung parehong, kung ang month date niya September, ang date niya yung September, hindi yun less than. Ano yun? Equal. No? Tama? Yes, So, sir. magpo-false yan. Pag nag-implement ka ng end function, pag nag-false ka dun sa isang ano, condition, automatic false na yon. So, ibig sabihin, 23 pa rin yung value. Okay? Hindi mo na bawasan. Ay, kung lalagyan natin ng ano to. Meron ba tayong less than equal? Meron, sir. Tignan natin kung gagana, no? So, kung may less than equal ka, kung this is 9 and this is 9, true to. Eh, sa kabila, kunyari 28. O, di magiging false to. Pag nag-false to, pupunta ulit yan sa else. So, hindi ka nag-minus. Kasi 28 pa lang birthday niya eh. Hindi pa yung ngayon eh. So, dapat wala pang minus. Ay, dapat may minus. Tama. Ay, gawin nating equal to. Equal. Ayan. So, kung yung month ng date to day
Kunyari September 9. So, month ng day to day is less than equals. This is true. At yung day ng day to day is 28. Ano to? True or false? False. So, pupunta ka rito sa else. So, hindi ka rin nag-minus. Okay? So, hindi natin pwedeng gamitin ire. No? So, dahil hindi natin pwedeng gamitin to, di tatanggalin natin yan. Ibang way naman tayo. Bakit pinakita ko pa sa inyo to? Hindi pala pwede. Para maintindihan nyo yung mga implementation. Kung paano mag-implement ng mga logical functions. So, tanggalin natin to. So, balik natin sa ating original ek. This is our original. Yan. So, tama ito, kapag less than, magma-minus ka ng isa. Doon. Ngayon, ang gagawin ko na lang dyan, mag-i-implement na lang ako ng isa pang if. Okay. Hello. Saan ko ilalagay yung if na yon? Yun ang problema natin. Dito ba o dito sa baba? Dito ba o dito sa baba? Hello. Sir, dyan sa baba ng H. Dito sa baba? Sir, sa taas po ng else. So dito kasi hindi na siya pag naging true ito, hindi pa talaga siya nagbe-birthday kasi wala pa yung birth month niya. No? Ngayon, pag naging false to, ibig sabihin nun, lagpas na yung birth month niya. Tama ba ako? Hello? Yes, sir. Lagpas na yung birth month niya, ibig sabihin nun, no? So, ang kailangan nating ma-check ngayon is kung anong araw ang birthday niya. So, dito ka ngayon sa else. Dito tayo maglagay ng If. Hindi if, diretso na. Diretso na. Or another if. So, tatanungin mo ngayon sa loob ng else, pag nag-false kasi ito, ibig sabihin nun, lagpas na yung birth month niya. No? Diretso na sa else. Nag-birthday siya eh. So, pupunta ka ngayon sa else. Dito mo ma-check ngayon kung yung araw ba, yung day ng date to day, tama, is less than yung day ng kanyang birthday. Ano to? Ano tawag dito? B-day. B-day. So, tatanungin mo siya. So, eto, magpo-pulse to kung lagpas na yung month ng birthday niya. So, pupunta siya rito. Tapos magtatanong siya. Dito ko ba talaga ilalagay? O sa loob nito? Hirap ba? So, dito hindi ako pwede dito. Kasi magiging contradicting na naman yan eh. No? Magiging contradicting yan eh. So, saan ko siya ilalagay? Tero. Kung ang birthday niya is the same birth month. Hello? Try natin dito. Sige, try natin dito. So, ang gagawin ko dyan, kung less than yung day ng date niya, so anong gagawin ko dyan? Dadagdagan ko yung niya. X age niya will be equal to X age plus 1. Tama?
Tama ba? Tama. Sige, try natin na. I-run natin. Doobie Day. Kunyari, ang birthday niya ay kagaya niyan. Pag ang birthday niya ay anong date yung March 28 year 2000. Nag-birthday na siya. Ang result niyan 24. Tama? Mali. Sobra. Sumobra. Net plus Bakit? 1. Kasi Net plus 1 din sir sa ano. dito nag-false ka. No? Nag-false ka dyan. So, alisin ko muna to. Ayan. So, ulitin natin yung entry natin. March 28, 2000. 23. Tama siya, 23 years old. No? Yes po. Yung Yes, bakit sir. ka naging 24? Kasi, kaya ka naging 24, pumunta ka sa else. Nung pagpunta mo sa else, anyari, Tinignan chinik mo yung to, araw. nag-true to. Diba? Net plus 1. Nag-true to eh. Magpa-plus 1 ka talaga. Eh di sobra. So, hindi yan ang right position nung bago nating if. Hindi itong lugar na ito. No? Tama. So, dito tayo gumawa ng another if. Yan, ganyan natin yan, no? Ganyan natin. Ganyan muna. So, basically, walang laman yung else nito. Kasi, naka-remarks. So, kung dito ako gagawa ng another if, so, tinanong ko muna yung day, yung month. Tatanungin ko yun, yung day, nung date to day, is, less than ng day nung kanyang birthday. Okay? So, kapag true, anong nangyayari? Anong mangyayari? Yung X age ko will be X age plus 1. Tama? Tama ba? Kulang ng X, sir. X age plus 1. Else, wala lang. Mag-end if na ako. ENDIF. Ayun. Ito yung pangalawang question natin, no? So, dito, try muna natin. So, dapat yan 22. Tama ba ako? 23. Kasi year 2000. Pag in-enter ko yan, naging 24 na naman. So, mali. Saan ka nagkamali? Kasi, pagbaba dito sa end if, anong value ng XH mo? 23. 23. Eh, nag-true ka Net plus, rito. net plus 1. Nag-true ka rito. Plus 1. Anong laman ng XH mo? 24. 24. Tama. Hello. Mic test. So, tama siya. No. Paano kung ipasok ko itong ito, lagay ko dyan. Tapos, else. Ayan. Tapos, another end if dito. Palagay nyo, tatama na to. What do you think? Try mo, sir. Ha? Try ko pa. Ayan. So, ganyan ang structure natin. No?
So kapag dapat dito, hindi sa pag nag-less than ka dyan, pag nag-less than ka, ibig sabihin hindi pa siya nagbe-birthday. Pag di pa siya nag-birthday, hindi ka dapat pupunta sa else. Dapat end if ka na. So, anong gagawin natin dito? Gawin natin dito, baguhin natin yung condition. Ayun. Less than equal. Pag nag-equal ka, okay na to. Hindi pa. Hello. Palagay nyo, okay na to. So, kapag yung month is nag-less than or equal, dadaan siya rito. Hindi siya dadaan dito. Dadaan o hindi? Hello? Dada. Kunyari September, dadaan dito, hindi. Dadaan. Dadaan kasi equal yon. Kunyari, March, dadaan, hindi. Hindi po. Hindi, sir. Hindi. Hindi. So, pupunta siya dun sa end if. Tama. Pero kung nag-equal, dadaan siya ron. Pag lumaan dito, magdadagdag siya ng isa. No? Tama. Ay, magma-minus. Try nga muna natin. So, March. 24 eh. Bakit nag-24? Kasi dumaan siya dito sa else. Dumaan siya dito sa else. Ginawa niya ito. Kaya sa naging 24. Kailangan dadaan lang siya rito kapag nag-true to. Magtatanong lang siya ng date kapag nag-ano to. Hello? Hello, mic test. Hello. Oo. Hello. Hello, asan na kayo? Hello, sir. Nantok na. Dito pa, sir. Si OJ po, wala na. Ano, kaya pa ba? Ha? Hindi na. Hindi na. Hindi natin na... Nakalilito na, sir. Ha? Malilito na kayo? Hindi namin kaya. Anong oras na ba? Ba, ang haba na Alas pala. 12. Alas Sabi 12 ko na na. nga ba, kulang ang 3 oras eh. Ganito gagawin natin. I'm sure wala na, hindi nyo na ito magigets, no? Kinuha nyo tong code na to. So, kinuha nyo tong code na to. I-flowchart nyo yan. Try nyo pag-aralan to. Dapat, kapag dito, kapag yung month niya ay less than sa month nung Birthday. yung month ngayon ay less than sa month nung birthday niya, matik yon nag-birthday na. Hindi ka na magtataka kung anong day, kung anong araw. Magma-minus. Pero kung yung month nung date ngayon ay greater than doon sa month nung birthday niya, nag-birthday na siya. No? So, dapat hindi ka na magma-minus. So, yun lang yung condition natin. Okay? Question? Wala. So, ang gagawin natin, teka, stop muna natin yung ano. Sir, Halimbawa, sir, kapag magbe-birthday pa lang, pwede pa mag-plus doon.
Hindi ka magpa-plus kasi hindi ka pa nagbe-birthday. Magbe-birthday ka pa lang. Bale, minus pa lang, sir, ganun. Dapat minus ka. Mhm. Okay, so workout natin to by Monday. Si De La Cruz, nalilito na siguro to si Sheila. Nalilito na kayo? Ha? Yes, sir. Oo, kasi ang haba na eh. Nakakadalawang oras na tayo eh. O, tapusin natin to. Huwag natin bitawan. Yan, nasa YouTube ba yan, sir? Isi-save ko ngayon. Monday tutuloy Sige. natin. Monday ng gabi, yung 7:30 to 9. Di ba may klase tayo nun? 7:30 to 9, no? O, kaya alas 6. Tuloy natin to para matapos na tong if function na ito. So, ngayon, mag-save muna tayo.